darkest night, yet thought I knew the way. The sin that promised joy in life had led me to the grave. I had no hope that you would own a rebel to your will. And if you had not loved me first, I would refuse you still. And hallelujah, all I have is Christ. Hallelujah, Jesus is my life. But as I ran, my hellbound race, indifferent to the cause, you looked upon my helpless state and led me to the cross. And I beheld God's love displayed. You suffered in my place. You bore the wrath reserved for me. Now all I know is praise. Hallelujah, all I have is Christ. Hallelujah, Jesus is my life. He is my I'm not my I'm not my own. Now, Lord, I would be yours alone and live so all might see the strength to follow your commands could never come from me. Timothy. Timothy. 2 Timothy 16-17. 16-17. Ang lahat ng kasulatan ay pinasaya ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, pagsaway, pagtutuwid at pagsalanay sa katuwiran upang ang tao ng Diyos ay maging ganap, masasangkap ang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. John 3:21. Ang lahat ang lahat na gumagawa ng katotohanan. Ang lahat ng kasulatan. Hindi. Ano ba? Subalit ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang malinaw na mahayag na ang kanyang mga gawa ay naayon sa Diyos. John 3:16, sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sinumang sa kanya ay sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. John 1:14. Sa simula ay ang salita at ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos at naging tao ang salita at tumahang kasama namin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian gaya ng sa tanging anak ng Ama na puspos ng biyaya at katotohanan. Andit na. Sino una? Huli na ako. Sige na. Mga taga-Roma 8:9. Ngunit kayo wala sa laman. Hindi.
kundi nasa Espiritu ng Diyos. Hindi, yamang. Yamang na natili sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Tapos, kung sino may walang Espiritu ni Kristo, siya hindi sa kanya. 1 Peter 5 verse, Favorite. verse 8. Magpakatino kayo. Magbantay kayo. Ang diablo na inyong kaaway ay tulad ng leong gumagala at umuungal na humahanap ng kanyang malalapa. Ano na dyan? Kaya, First Corinthians kaya, 12:3. 12:3. Kaya nais kong maunawaan ninyo na walang walang nagsasalita sa pamagitan ng Espiritu ng Diyos na nagsasabi subain si Jesus at walang makapagsasabi si Jesus ay Panginoon maliban sa Spirit maliban sa pamamagitan ng Espiritu Santo. 1 Corinthians 12:13. Sapagkat sa pamagitan ng isang spirito ay pinautismuhan tayong lahat tungo sa isang katawan, maging Hudyo, Grego, maging mga alipin o mga laya. Tayong lahat ay pinainom sa isang spirito. Okay, next. Nandiyan na si Ate Arsha, no? Ate Arsha, ikaw sunod. Nasunod ng 1 Corinthians 12:3. John 17:3. Mga awit. Okay ka na ba, Ate Arshan? Sige, baka naghahanap pa, no? Sige, mga awit na. Balik sa Rodriguez. Mga awit. Kapalad ang taong hindi lumalapit sa payo ng... Lumalakad sa payo ng masa ni tumatayo man sa daan ng makasalanan. Makasalanan. Ni umuupo man sa upuan ng manunaya, kundi nasa kautusan ng kanyang ng Panginoon, kautusan ng Panginoon ng kanyang kagalakan at nagbubulay-bulay araw-gabi sa kanyang kautusan. Siya ay tulad ng isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos ng tubig. Na nabumunga sa kanyang kapanahunan. Ang kanyang daan ay hindi nalalantas sa lahat ng kanyang ginagawa ay nagtatagumpay siya. John 17:3. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na isang Diyos na tunay at si Jesucristo na iyong isinugo. Ano ba yan? Job 28:28. At sa tao ay sinabi niya, narito, ang takot sa Panginoon ay siyang karunungan at ang paghiwalay sa kasamaan ay kaunawaan. Ayun. Okay, so yun po yung mga memory verses natin. Hello, Tito Che. Andiyan si Casey. Kawi lang yan. Okay, good afternoon sa lahat, no? So, magpapatuloy na po tayo sa ating pag-aaral. So, basahin muna natin yung Marcos chapter 1, verses 1 to 8. So, basahin po na natin ulit. Sige. So, I would like to request sino na ba pwede? Tito Che, pakibasa yung 1 to 8. Ulit po. Marcos chapter 1. Chapter 1 verse 1 to 8. Apo. Ang pangangaral ni Juan na tagapagbautismo.
ang pasimula ng Ebanghelyo ni Jesucristo, ang anak ng Diyos. Ayon sa nasusulat sa Isaias, sa propeta, narito ipinapadala ko ang aking sugo sa iyong unahan, na maghahanda ng iyong daan. Ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang. Ihanda ninyo ang daan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Si Juan na tagapagbautismo ay dumating sa ilang at ipinangangaral ang bautismo ng pagsisisi sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Pumupunta sa kanya ang mga tao mula sa buong lupain ng Judea at ang lahat ng mga taga Jerusalem, at sila'y binabautismohan niya sa ilog Jordan, na nagpapahayag ng kanilang mga kasalanan. Si Juan ay nakadamit ng balahibo ng kamelyo, may sinturong balat sa kanyang baywang, at kumakain ng mga balang at pulot sa siyutan. At siya'y nangangaral na nagsasabi, dumarating na kasunod ko ang higit na makapangyarihan kaysa akin. Hindi ako karapat-dapat lumukod at magkalat ng tali ng kanyang mga sandalyas. Binautismohan ko kayo sa tubig, ngunit kayo'y babautismohan niya sa Espiritu Santo. Yan, thank you po, no? So, tayo po ay manalangin muna. O Diyos, kami po ay muli nagpapasalamat sa iyo. Ang biyaya mo ang siyang dahilan na kami po ay nagkaroon ng kagustuhan na aralin at makinig po sa iyong salita. Panginoon, naway ito ay maging totoo sa puso at buhay ng bawat isa. Tanggalin mo po, Panginoon, ang pakiramdam na ang ginagawa namin ito ay isang bagay na nakasanayan. Bagkus, Panginoon, bigyan mo po ang bawat isa ng puso na tunay na naghahangad na hanapin ka, na makilala ka. Marami man kaming pwedeng sabihin, Panginoon, ngunit ang totoong paghahayag mo sa buhay ng bawat isa ang tunay na pagbibigay ng karunungan. At naway ang salita mo ang siyang patuloy na magbago sa aming mga isipan, na hindi ito maging salita na naririnig namin, ngunit hindi tumitimo sa aming mga puso. Tunay nga na ang iyong binuhay ang siya makakatanggap ng iyong salita, dahil ito espiritual at tanging mga tao na may espiritu mo ang siyang magbibigay ng halaga at magbibigay ng labis na respeto, labis na pagpapakumbaba sa iyong salita. Panginoon, naway ikaw ay kumilos sa amin, sa bawat isa sa amin, na tunay mong buhayin ang bawat isa, O Diyos. Tami panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay po, no? So, ulitin natin. Babalik po tayo sa verse 4. Verse 4. Okay, verse 4. Si Juan na tagapagbautismo ay dumating sa ilang at ipinangaral ang bautismo ng pagsisisi sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. So, kung babalikan po natin, no, yung konteksto, mahigit 400 years ang nagdaan na wala pong
propeta, wala pong pagpaparamdam ng pagkilos ng Panginoon sa bayan, no, ng Israel. So 400 years, imagine. And so isang araw, biglang may dumating, no, na isang tao, at yon ay si Juan, na tinatawag na tagapagbautismo. At siya po ay isang propeta. Mamaya madidiscuss natin yan. Pero tanong niyo po ba sa inyong mga sarili, na matapos ang 400 years at may isang propeta na dumating, bakit po kaya yung mensahe na inihayag ng propetang iyon ay yung bautismo ng pagsisisi sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan? No? Pwede namang maraming message, no? Pwede namang nangamusta muna siya, "Uy, kumusta kayo? 400 years na walang salita ang Panginoon sa atin," no? Or pwede silang nag-review, no, patungkol sa mga kautusan ng Panginoon. So, maraming bagay, maraming mga mensahe na pwedeng ihayag. Pero napatanong po ba kayo, bakit yung pagdating ng isang propeta ng Panginoon na magdadala ng kanyang mensahe, ang pinakaunang mensahe, and I think the only message na kanyang inihahayag sa kanyang ministeryo, ay yung bautismo ng pagsisisi? Why? No, bakit? Bakit iyon ang mensahe ng pagdating ng sugo? Bakit? Natanong niyo po ba yun? So, to answer that question, mahalaga na balikan natin yung Old Testament. Mahalaga na malaman natin yung konteksto ng ipinangako ng Panginoon na darating yung araw na iyon. Di ba? Saan pa ba tayo maghanap ng sagot? So, napaka-importante at mahalaga po talaga na makita natin yon. Di ba? So, kayo po, may masasagot po ba tayo doon sa tanong, no? Bakit yun ang ipinangaral niya? Sige, Dad. Kasi nga, bali ang nangyari sa mga tao, mga kuan ba, ay puro sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. No? May kanya-kanya silang mga hari-hari ba. So, puro kasalanan. Puro ano ba? Walang mga gawang sabi natin, puro masama. So, parang dahil puro kasamaan. No? Yes, pwede siyang maging sagot doon. Kasi nga, yung konteksto ng mensahe is patungkol sa pagsisisi dahil nga yun sa kasalanan. So, yun po talaga yung pwede nating maisagot doon, no? Pero yun nga, maganda, no, na masagot natin siya ayon talaga doon sa kung ano yung nasusulat, no? Kung ano yung bakit ba ganun? Ano ba yung sinabi ng Panginoon? Bakit ganun yung mensahe? No? So, I think maganda na balikan natin yung pinakahuling sulat bago dumating yung silent years. So, ano ba yung pinakahuling sulat? Malakay. So, again, balikan natin yung libro ng Malakay. And I think pwede na basahin natin yung chapter 3. So, tingnan po natin to, no? Malakay,
chapter 3, merong 18 verses. So, para mabigyan kayo ng basahin natin siya. Okay? Sige, request ko si Yana. Pwede pabasa, Yana? Yung malinaw na pagkabasa. Okay po. Malakyas chapter 3 verse 1. Narito, sinusugo ko ang aking sugo upang ihanda ang daan sa unahan ko, at ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Ang sugo ng tipan na inyong kinalulugdan ay narito, dumarating, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ngunit sino ang makakatagal sa araw ng kanyang pagdating? At sino ang makakatayo kapag siya'y nagpakita? Sapagkat siya'y tulad sa apoy na tagapagdalisay at tulad sa sabon ng mga tagapagpaputi. Siya'y uupong gaya ng nagpapakintab at nagpapadalisay ng pilak, at kanyang dadalisayin ang mga anak ni Levi, at kanyang lilinising tulad sa ginto at pilak, hanggang sila'y maghandog ng matutuwid na handog sa Panginoon. Kung magkagayoy, ang handog... Wait lang po. So kung mapapansin nyo, no, para hindi na natin i-review, verses 2 and 3, anong pinapakita po dun? 2 and 3 is patungkol sa paglilinis. No? Diba? Ginamit dyan yung mga salitang apoy na nagpapadalisay. No? Dalisay, ibig sabihin, malinis. Sabon na nagpapaputi. So, anong image neto? Yung puting damit na may mancha. So, gumagamit ng sabon upang maging puti, malinis. And then verse 3, again, sinabi dyan, upo siya na gaya ng nagpapakintab, nagpapadalisay ng pilak. So, gumagawa kumbaga ng, purification sa English para gawing puro, no? To pilak, no? Para gawing puro. And again, dadalisay ng mga anak ni Levi. Ano ba yung mga Levi? Okay, medyo magano lang tayo. Anong nire-represent ni Levi? Anong meron sa Levi? Bakit Levi ang binanggit dito? Bakit hindi Judah? Bakit hindi Benjamin? Bakit hindi Reuben? Bakit si Levi? Mga anak ni Levi. Bakit? Clue, pwede nyo tandaan yung mga napag-usapan natin patungkol sa mga hari ng Judah, yung nangyari sa kasaysayan ng mga hari. Pwede nyo yung maging reference bilang sagot dito. Bakit? Ano ba yung Levi? Sino ba yung mga Levi? Sino ba yung mga anak ni Levi? Sila yung mga saan? Okay, mga hindi lahat ng Levi, hindi po lahat ng mga Levites ay mga pare. Pero lahat ng mga pare ay Levites. Ibig sabihin po lahat ng mga pare nagmumula po sa Levites. So bakit ito ang sinabi dito? Kasi isa sa mga bagay kung matatandaan po natin, naging corrupt. Naging corrupt din po ang mga pare. Okay? Sila'y umayon sa mga kagustuhan ng mga masasamang hari, di ba? Sumamba din sila sa Diyos-Diyosan, dinungisan nila ang santuario or ang templo ng Panginoon. So yun po nangyari. Okay? So again, kung titingnan nyo dito, kanyang lilinisin tulad sa ginto at pilak hanggang sila'y maghandog na matuwid na handog sa Panginoon. So take note po no verse 2. Sino makakatagal sa araw ng kanyang pagdating? Sino ang makakatayo kapag siya'y nagpakita? Sino po ang tinutukoy dito? Yung sugo ba or yung Panginoon na darating? Sino? Panginoon darating. Okay? So, Panginoon. So, basta, yan, nakikita niyo po yung details. So, basahin natin, patuloy natin. Verse 4. Verse 4, kung magkagayoy, ang handog ng Juda at ng Jerusalem ay magiging kalugod-lugod sa Panginoon, gaya ng mga unang araw at gaya ng mga taong nakalipas. Aking lalapitan kayo sa kahatulan
Ako'y magiging mabilis na pagsaksi laban sa mga mangkukulam, laban sa mga nakikiapid, laban sa mga nanunumpa ng kasinungalingan, at laban sa mga umaapi sa upahang manggagawa sa kanyang sahod, sa babaeng balo at sa ulila, at laban sa nagtataboy sa dayuhan at hindi natatakot sa akin, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Okay, so dito naman sa verse 4 and 5, makikita nyo dito yung paglilinis, no? Paglilinis ng Panginoon sa kanyang mga tao, and then verse 5, kahatulan para sa mga hindi natatakot sa kanya. Okay, patuloy natin verse 6. Sapagkat akong Panginoon ay hindi nagbabago, kaya't kayo, o mga anak ni Jacob, ay hindi napapahamak. Mula sa mga araw ng inyong mga ninuno, kayo'y lumihis sa aking mga tuntunin, at hindi ninyo tinupad ang mga iyon. Manumbalik kayo sa akin, at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ngunit inyong sinasabi, paano kami manunumbalik? Nanakawan ba ng tao ang Diyos? Gayon may, ninanakawan ninyo ako. Ngunit inyong sinasabi, paano ka namin ninanakawan? Sa mga 10 bahagi at sa mga handog. Kayo'y isinumpa ng isang sumpa, sapagkat ninanakawan ninyo ako ng inyong buong bansa. Dalhin ninyo ang buong 10 bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At sa gayoy, subukin nyo ako ngayon, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Tingnan ninyo kung hindi ko bubuksan para sa inyo ang mga bintana ng langit, at ibubuhos ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na kalalagyan. Aking sasawayin ang mananakmal alang-alang sa inyo, kaya't hindi nito sisirain ang mga bunga ng inyong lupa, at ang inyong puno ng ubas sa parang ay hindi mawawala ng bunga, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Tatawagin kayong mapapalad ng lahat ng mga bansa, sapagkat kayo'y magiging lupain ng katuwaan, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Okay, sa part naman na ito, makikita nyo dito, hindi po to patungkol sa magbigay kayo para mabless kayo. Hindi po yan ang pinapakita dito, gaya ng ginagamit ng mga prosperity gospel churches. But ang pinapakita po dito is yung pag-deny ng mga tao sa mga kamalian na kanilang ginagawa. Okay? Di ba mapapansin nyo dyan, kanina binasa doon, paano ka namin ninakawan? Di ba? Paano kami, ano yun? Okay, yun. Paano namin ikaw ninakawan? Paano kami manunumbalik sa'yo? So, kumbaga, hindi nare-recognize kasi ng mga tao yung kamalian na ginagawa nila. Pero dito makita nyo ang promise ng Panginoon. Once na-recognize nila yun, the Lord will bless them. Diba? So, patuloy tayo, verse 13. Ang inyong mga salita ay naging marahas laban sa akin, sabi ng Panginoon. Gayon may, inyong sinasabi, paano kami nagsalita ng laban sa iyo? Inyong sinabi, walang kabuluhan ang maglingkod sa Diyos. Ano ang aming pakinabang sa pagtupad namin sa kanyang utos o sa paglakad ng tulad sa may pananangis sa harap ng Panginoon ng mga hukbo? Ngayoy, ating tinatawag na mapalad ang palalo. Hindi lamang umuunlad ang mga gumagawa ng masama, kundi kapag kanilang tinutokso ang Diyos, sila'y nakakatakas. Nang magkagayoy, nag-usap silang mga natatakot sa Panginoon. Binigyang pansin sila ng Panginoon at pinakinggan. At ang isang aklat ng alaala ay isinulat sa harap niya para sa kanila na natakot sa Panginoon at nagpahalaga sa kanyang pangalan. Sila'y magiging akin, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, isang natatanging kayamanan sa araw na ako'y kumilos. Kaaawaan ko sila na gaya ng isang tao na naaawa sa kanyang anak na naglilingkod sa kanya. At minsan pa ay makikilala nyo ang pagkakaiba ng taong matuwid at ng masama, ng taong naglilingkod sa Diyos at ng hindi naglilingkod sa Kanya. Okay, so yun, continuation po. Actually, ito ay paglalarawan, no, sa hindi lang sa mga nangyayari sa panahon ito, but yung patuloy na mangyayari
patuloy na mangyayari. No? Yun yung description kumbaga. So ngayon, binibigyan tayo ng hint na meron talagang magiging pagse-separate, no? Sabi din sa verse 18, mga taong naglilingkod at hindi naglilingkod. So again, that's judgment. So tingnan natin sa chapter 4. Sige, Ana. Sapagkat narito, ang araw ay dumarating na gaya ng nagniningas na pugon, na ang lahat ng palalo at lahat ng gumagawa ng masama ay magiging parang ipa. At ang araw na dumarating ang susunog sa kanila. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, ano pat hindi mag-iiwan sa kanila ng ugat ni sangaman. Okay, wait lang. Diba? Tingnan niyo po yung verse 1 ng chapter 4. Sounds familiar? Sounds familiar? Nandito ba yun sa Mark? Wala. Pero kung matatandaan niyo po sa Lucas, for example, di ba pagkatapos sinabi ni John the Baptist na kayo'y babautismuhan, sige tingnan natin yung Luke chapter 3. Anong verse yun? Ito. Okay, tingnan nyo. Verse 16 muna. Diba, sabi niya sa verse 16, kayo'y babautismuhan niya sa Espiritu Santo at sa apoy. And then pagkatapos sinabi niya, nasa kamay niya ang kanyang kalaykay upang linisin ang kanyang giikan at ipunin ang trigo sa kanyang kamalig, subalit susunugin niya ang dayami sa apoy na hindi mapapatay. At ano sabi sa verse 1 ng Malakay 4? Sapagkat narito, ang araw ay dumarating na gaya na mininingas na pugon, na ang lahat ng palalo at lahat ng gumagawa ng masasama ay magiging parang ipa. At ang araw na dumarating, ang susunog sa kanila. Sabi ng Panginoon mga hukbo, ano pat hindi mag-iiwan sa kanila ng ugat ni sangaman. So nakita niyo po yung connection nito sa sinabi ni John the Baptist. You see? Okay? So patuloy natin verse 2. Ngunit sa inyo na natatakot sa aking pangalan ay sisikat ang araw ng katuwiran na may pagpapagaling sa kanyang mga pakpak. Kayo'y lalabas at tuluksong parang mga guya mula sa silungan. Inyong yayapakan ang masasama sapagkat sila'y magiging abo sa ilalim ng mga talampakan ng inyong mga paa sa araw na aking inihahanda, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Alalahanin ninyo ang kautusan ni Moises na aking lingkod, ang mga tuntunin at batas na aking iniutos sa kanya sa Horeb para sa buong Israel. Narito, susuguin ko sa inyo si Elias na propeta bago dumating ang dakila at kakilakilabot na araw ng Panginoon. Kanyang ibabaling ang puso ng mga magulang sa kanilang mga anak at ang puso ng mga anak sa kanilang mga magulang upang hindi ako dumating at saktan ang lupain ng isang sumpa. Yun yung sagot. 'Di ba? Ano po yung sagot doon? Bakit pagsisisi? Bakit bautismo ng pagsisisi? Kasi in verse 6, actually Malakay 4:6, the last verse in the Old Testament, sabi verse 5 and 6, susuguin ko sa inyo si Elias, si Elijah, and si John the Baptist ay pumaroon sa espiritu ni Elijah. Pero meron po akong nabasa na hindi talaga siya si Elijah. Meron, kumbaga, sa second coming ata, doon natin makita yung Elijah talaga. Hindi ko lang alam kung si Elijah ba talaga yon. Kasi meron pong verse sa John, I think, na nagsasabi, tinanong ng mga Pariseo or mga Israelita ang Panginoong Hesus. Sabi nila, ang tanong nila, si John the Baptist ba ay si Elijah? Ang sagot lang po ng Panginoong Hesus, kung kayo'y tatanggap sa akin, siya si Elijah. Pero ano nangyari? Hindi po tinanggap ng mga Israelita ang Panginoong Hesus. So meron pong commentary nang ibig sabihin nun, mangyayari yung sinabi ng Panginoong Hesus sa second coming niya, na kapag tinanggap na siya ng mga Hudyo, then Elijah will come. And tinanong rin po si John the Baptist, actually mababasa natin yan next week sa
John naman, kay John. Tinanong si John the Baptist, ikaw ba yung propeta? Hindi. Ikaw ba si Elijah? Hindi. Ikaw ba yung Messiah? Hindi. Yun po ang sagot ni John the Baptist. So ibig sabihin, there's a possibility na tama yung sabi, yung commentary na hindi pa talaga dumadating si Elijah. Hindi ko alam kung si Elijah talaga from the old or mayroong something. Pero si John the Baptist, kung babasahin niyo dito sa Malakay 4:5, susugin ko sa inyo si Elias na propeta. Okay? So ito yung na si John the Baptist is sa espiritu ni Elijah. Pag sinabi natin espiritu ni Elijah, hindi pa tungkol 'yon sa sinaniban si John the Baptist ng espiritu ni Elijah. Hindi. Kumbaga yung ministry lang. Pag sinabi nating ministeryo, yung work, yung ginagawa. Yun po ibig sabihin ng ministry, yung work. Okay? So, si John the Baptist, ito yung work niya. Ito yung ministry niya. Na siya yung propeta na darating bago dumating ang dakila at kakilakilabot na araw ng Panginoon. See? And in verse 6, kanyang ibabaling ang puso ng mga magulang sa kanilang mga anak at ang puso ng mga anak sa kanilang mga magulang. At ano ito? Ito yung sinasabi na paghahanda. Ito talaga yung definition ng paghahanda. Ano ibig sabihin na itataas, di ba? Itutuwid yung mga liko na daan, bako-bako, papantayin. Ito yun. Ang ibig sabihin nun, again, yun nga, yung pagiging handa nila na ma-recognize sila yung mga kasalanan nila, maging handa sila sa pagtanggap sa darating na Panginoon. Okay? Pero yung huling sentence po, tingnan nyo, upang hindi ako dumating at saktan ang lupain ng isang sumpa. So ano po ang sagot? Bakit po sa pagdating ni John the Baptist, ipinangaral niya ang bautismo ng pagsisisi? Dahil sa pagdating niya, doon nga darating, dahil sa pagdating ng Panginoon, merong paghuhukom, paglilinis na mangyayari. So, the message na kailangan nilang marinig is magsiayos kayo. Di ba? Repent. Kasi nga sabi nga ni Daddy kanina, pag ang message is repentance, ibig sabihin nun, judgment ang kasunod nun. Diba? Automatically. Tama naman yung sagot. Kaya lang, maganda na masagot natin siya ayon talaga doon sa salita ng Panginoon. Ito yung pinagmulan nun. Ito yung pinagmulan ng mensahe or mensahe ng bautismo ng pagsisisi. Okay? Malinaw na po ba sa atin yon? Okay? Clear na po? Ngayon nakikita nyo na yung pinagmulan nitong mensahe na to. Bakit yun ang mensahe niya? 'Di ba? So, anong makikita natin dito? Makikita natin dito yung consistency at yung pag sinabi natin consistency, yun nga, consistent, tapos yung pagpapatuloy talaga ng story ng Panginoon. 'Di ba? Connected siya. Hindi talaga siya yung out of nowhere, may sumulpot na lang tapos yun yung sinasabi. So, isa po siya sa pwede nating panghawakan, lalo na marami pong nagsisisulputan na nagsasabi silang Jesus. Ito makita natin dito yung pagdating ng Panginoong Jesus, it's in line or pagpapatuloy ng kung ano yung sinabi doon sa mga kasulatan. Diba? You see? Okay? So yun po yun. So patuloy tayo sa verse 5. Clear na po ba? So, hindi na natin i-discuss yung sa ikapagpapatawad ng kasalanan. So, naintindihan na natin yan. Kasi nga judgment. So, they need forgiveness. And para matanggap nila yung forgiveness, they need to repent. Okay? Again, yung pagsisisi nila, hindi po yun yung nagbibigay sa kanila ng kapatawaran. Okay? Hindi po yun. Paghahanda lamang nila yun, na kumbaga na-recognize talaga nila na kailangan nila ng kapatawaran. So they repent. Parang yung imahe nga na ganito. Okay, for example lang, yung anak,
nakagawa ng kasalanan sa mga magulang. Di ba, for example, hindi pa alam ng mga magulang. Pero di ba pag yung anak na-recognize yung mali niyang ginawa, kahit hindi pa siya pinapatawad ng mga magulang, di ba hihinto na siya doon, magre-repent siya. Pero wala pa yung forgiveness, hindi pa napatawad. Di ba? Pero pagpapakita yun na nagsisisi talaga siya sa ginawa niyang kamalian. Kasi kung nagpapatuloy siya, hindi yun nagsisisi. Wala siyang nararamdaman na takot or di ba? Pero ikaw, kahit hindi mo pa nakausap yung magulang mo, pero alam mong mali yung ginawa mo at ayaw mo na yung gawin kasi na-recognize mo na nagsisisi ka at mali yung ginawa mo na yun, hindi mo na yun gagawin. Tatalikod ka na doon. Di ba? Pero wala pang kapatawaran. Okay? So, ang forgiveness nandoon sa desisyon ng mga magulang kung papatawarin nila yung anak. Pero, makita natin na sincere, merong sinseridad sa puso ng anak na tumalikod doon sa kasalanan niya kasi nagsisi siya at hindi niya na ginagawa. You see? Ganun po nangyayari dito. Ganun po yung image. Okay? Now, verse 5. Pumupunta sa kanya ang mga tao mula sa buong lupain ng Judea at ang lahat ng mga taga-Jerusalem at sila ay binabautismohan niya sa ilog Jordan na nagpapahayag ng kanilang mga kasalanan. Okay, so nabasa na po natin ito. Let's review. Okay, ano po yung ano yung connection ng verse 5 sa verse 4? Diba, yung mensahe po is bautismo ng pagsisisi. Diba? And then here, makikita nyo po dito sa verse 5, yung tugon. No, yung tugon, yung response ng mga tumanggap ng mensahe. Di ba? Makikita natin dito yung action na ginawa nila. At ano po yung action na ginawa nila? So, paano natin masasabi na sila'y tumanggap sa mensahe ni John the Baptist? Nandiyan na po yung sagot no, sa verse 5. Sige, ano po? Pinapayag ng mga kasalanan. Nagpahayag ng mga kasalanan. Ano po? Nagpahayag sila ng mga kasalanan nila. Nagbayad sila? Anong binayad nila? Nagpahayag. Nagpahayag. Nagpahayag sila. Ang kanilang mga kasalanan. Okay. Pwede. Pero meron pong isang, yung sagot talaga. Ano yun? Pumunta po sila para magpahayag ng kanilang mga kasalanan. Okay, so yung pumunta, no? Pumunta. So, kulang. Ikaw, kayo. Nagpabautismo po sila. Okay. Yung nagpabautismo sila. Okay. Yun yung Tama? Di ba? Yun yung pagpapakita na tumugon sila sa mensahe ng bautismo na pagsisisi. Nagpabautismo sila. Okay? Kasi ganito po yun eh. Parang yung mensahe ng pagsisisi, bautismo na pagsisisi, ibig sabihin yung tutugon dito, magpapabautismo talaga. Tindihan niyo po? Kailangan magpabautismo. Ngayon, sige, tatanungin ko po kayo. Review lang po to Bakit kailangan nilang magpabautismo? Okay, baka pong isagot nyo kasi yung mensahe ni John the Baptist, mensahe ng bautismo ng pagsisisi. Hindi, yes, tama po yan. Pero, bakit? Bakit kailangan yung baptism? And, kung titingnan po natin sa Malakay, wala naman po dong sinabi na pagdating niya, magbabaptize siya. Pero bakit dito, yung action, yung sa mensahe niya, baptism? What is baptism? Ano yung baptism? Bakit baptism yung ginawa? Diba? So ito,
nasabi ko na po ito sa mga Lord's Day worship services messages natin about sa baptism. Hint ko po sa inyo, proselytes. Yan, proselytes. Hint ko po yan. Proselytes. Hindi tonsillitis ha, proselytes. Sige, kayo Gab. And then, yung parang daw, yung explain, yung public niya na Public pinapakitang declaration. na pagsisisi. Ay, tama. Okay, so sabi po ni Gab, kumbaga baptize kasi yan, public declaration na sila po ay nagsisisi talaga. Kumbaga pinapatunayan nila yun sa publiko. So yes, isa po yun sa factor na meron yung baptism. Pero more than that, meron pa po, no? Bakit po kaya kailangan ng baptism? Pwede naman na magsabi lang si John the Baptist, repent kayo, repent. Pero bakit kailangan ng baptism? Sa akin po parang parang nagiging po siya sa sa tubig ng paglilinis talaga. Yun po. Parang ganun po. Kumbaga representation ng paglilinis. Kasi nga 'di ba ang sinasabi dito para sa paglilinis ng kasalanan, no? Okay. So 'yun, maganda na nasagot 'yun ni Tita Susan. Kasi kung matatandaan niyo po, binigyan talaga natin ng pansin yung kaibahan ng mensahe baptism na mensahe ni John the Baptist at yung baptism na ginagawa natin ngayon. Okay? Iba po 'yon. Okay? Magkaiba po yung baptism na ginawa natin nung first anniversary sa baptism na ginagawa ni John the Baptist dito. Ibig sabihin po, yung nasabi po kasi ni Tita Susan na nagre-representa or pagpapakita ng paglilinis ng kasalanan, yun po yung baptism na ginagawa natin ngayon. Pero hindi po iyon baptism of repentance. Okay? Iba po yung baptism na yon. Yung pong sinabi ni Tita Susan, yung baptism na yon is yung sinabi din ni Gab na public declaration na pinapakita natin na tayo ay naniniwala na sa pamagitan at sa pangalan ni Jesucristo, tayo po ay nilibing kasama ng ating mga kasalanan sa Kanya at nung siya po ay, nabuhay muli at meron na po tayong kakayanan at tayo po ay namumuhay na sa tayo ay bagong nilalang na, kumbaga. Yun po yung baptism na ginagawa natin. Pero, yung baptism po dito na ginagawa nila John the Baptist, iba po yun. Iba po ito. Okay? So, kaya po ginawan talaga natin ng malinaw na pagkakaiba yung baptism ni John the Baptist at baptism na ginagawa natin ngayon. So, sana malinaw na po yun sa atin. So, balikan natin. Bakit po kailangan ng baptism? Okay? Para po magkaroon ng bagong puso. Okay? Para magkaroon ng bagong puso, kumbaga, no? I think mas related siya sa yung baptism na ginagawa natin ngayon. Mas siya, no? Mas related siya doon. So, okay po. Anyway, binabautismon sila dito or kailangan nila magpabaptism po. Kasi, ayan, yes, totoo po yung paghahayag no, sa publiko. And naunawaan po kasi nila, kumbaga pinapakita po kasi dito, yung mensahe kasi ng pagsisisi, dito na sinasabi ni John the Baptist, is maunawaan nila na sila po ay namuhay, kahit sila po ay mga Hudyo, sila po ay namuhay ng parang mga hentil na sumasamba sa iba't ibang mga Diyos-Diyosan at yung pamumuhay nila, kahit sila ay Hudyo, ay namuhay sila ng mas masahol pa kaysa sa mga hentil na hindi nakakakilala sa tunay na Diyos. Parang dito, ang inihahayag kasi dito ni John the Baptist
na kayo'y namuhay, yes kayo'y Hudyo, pero kayo'y namumuhay na parang hindi nyo kilala ang tunay na Diyos. Okay? Okay? Kasi nga po yung way ng pamumuhay nila and yung way ng pag-interpret nila sa kautusan ng Panginoon, mali po kasi. Okay? So yun po ang nangyayari dito sa time na to. Kaya yung mensahe niya ng pagsisisi, kailangan nila ng baptism kasi alam ng mga Hudyo na ang isang hentil or ang isang hentil na gustong mag-convert sa Judaismo, kailangan po ng baptism. 'Di ba? Kung matatandaan niyo, sinabi ko po may 3 pong steps para ang isang hentil maging kabilang na sa maging Hudyo or maging kabilang sa Judaism. Ano yung 3 steps? Paghahandog, pagtutuli, last po yung baptism. Okay? So alam po nila yan. Alam nila yan. So kaya kailangan ng baptism upang, kasi naunawaan nila na yun nga po, sila talaga ay nagkasala sa Panginoon. Hindi lang po dahil gumagawa sila ng kasalanan, pero yung higit na kasalanan na ginawa nila is sila'y namuhay ng parang mga hentil na hindi nakakakilala sa tunay na Diyos. So kailangan nila magrepent at bumalik sa Panginoon. Kaya 'di ba kung matatandaan niyo po sa Malakay na binasa natin kanina, meron pong part doon na sinabi, kayo'y bumalik at ako'y babalik sa inyo. 'Di ba? Kasi nga po, they live like namuhay sila ng malayo sa Panginoon na parang hindi nila kilala ang Panginoon. So yung mensahe po ng bautismo ng pagsisisi is parang kumbaga pagbabalik loob sa Panginoon. Kaya nga dapat ma-recognize nila na sila'y nagkamali, sila'y nagkasala sa Panginoon. Hindi lang po yung gumagawa ng mali, but yun nga, yung parang hindi na sila sumasamba sa tunay na Diyos. Naintindihan niyo po yun? Kaya kailangan nila magpabaptism para pagpapakita na bumalik kayo sa Panginoon kasi kayo wala na, para na kayong hentil. Para na kayong hentil. Bumalik kayo sa Panginoon, magpabaptismo kayo, magsisi kayo. Yun po ang pinapakita doon. Kaya kailangan ng baptism. Nanawaan niyo po yun? Okay? Ito po ay matagal na ginagawa ng mga Hudyo. Even in the Old Testament, sa Old Testament pa lang, ganun na rin po ang nangyayari. Kaya kung makikita nyo po, meron po di bang sinasabi, ewan ko kung nabasa nyo na sa Bible reading nyo, may time na sa Genesis, sinabi ng Panginoon kay Abraham, di ba dapat hanggang chapter 21 na tayo, di ba today, matapos na natin 21. Mababasa nyo po doon na sinabi ng Panginoon kay Abraham, nung ginawa niya yung tipan niya kay Abraham, ano sabi niya? Kailangan mong ituliin, 'di ba, yung mga anak mo 8 days old. Tuliin mo na. Tapos 'di ba sinabi niya din doon, pati yung mga alipin mo o yung mga binili mo sa ibang bansa. Ibig sabihin, yung hindi Hudyo, magiging Hudyo yan sila kung sila magpapatuli din. 'Di ba? May kita niyo doon? Kaya 'di ba sabi ko po sa inyo, isang hentil na gusto maging Hudyo, 3 yung steps. Maghandog, magpatuli, and then magpabaptized. Parang yung baptism po, na-develop na lang ito kalaunan. Pero yung kay Abraham na time, pagtutuli ang highlight, di ba? Natatandaan niyo sa reading niyo? You see? So, ganun yung pinapakita nito. Yun yung mensahe ni John the Baptist. Magsisi kayo kasi hindi na kayo namumuhay ng gaya ng tao ng Diyos. Kayo na'y namuhay na parang mga hentil. So, bumalik kayo, be baptized. Okay, nagkaroon po ba ng linaw yung mensahe ng bautismo ng pagsisisi? Alam ko po, medyo maano talaga to kasi nga, yun nga po yung baptism na ginagawa natin ngayon at yung baptism dito, magkaiba po talaga yun. So tanggalin nyo, pag binabasa nyo po yung kay John the Baptist, tanggalin nyo po yung baptism natin na ginagawa, yung pag ganon, representation ng ng kasalanan, tas nalinis na tayo sa tubig, tas umahon tayo, ibig sabihin nabuhay tayong muli, bagong nilalang na tayo. Tanggalin niyo po muna yon, pagbabasahin niyo yung kay John the Baptist na part. Okay? Hindi po yon patungkol doon. Gets na? So ibig sabihin yung itong mensahe na ito para to sa mga Hudyo. Okay? Para to sa mga Hudyo. Para ito sa
itong time na to. Hindi na siya applicable sa atin ngayon. Iba na yung baptism na meron tayo. Gets yun na po? Okay? So wag tayong mag-a-ICGCs na pag binasa natin kay John the Baptist, oy, kayo magsisig. Iba na po yung atin ngayon. Okay? Okay, malinaw na po ba? Okay. So, last, verse 6. Sa Friday, 7 and 8 lang yung pag-usapan natin. Baka short lang tayo sa bukas. Tapusin natin yung 6 ngayon. Kasi about John the Baptist eh. And 7 and 8 kasi about to sa baptism. About Jesus Christ na. So sabi sa verse 6, si Juan ay nakadamit ng balahibo ng kamelyo, may sinturong balat sa kanyang baywang, at kumakain ng mga balang at pulot-pukyutan. So, ano po yung significance? Ano po yung kahalagahan ng verse 6 na inilalarawan si Juan na tagapagbautismo na ganito yung kanyang suotan at ganito ang kanyang kinakain? Ano po yung ano niya? Ano yung significance niya? Ano yung kahalagahan niya, kumbaga, sa binabasa natin? Natanong niyo po ba yun? Bakit kailangan pa isulat to? Pwede naman na hindi na isulat yung dinamit niya. Diba? Pwede naman, diba? Pwede naman eh. Pati pagkain, sinabi pa talaga. So, why? Bakit sinulat ito ng Panginoon? Diba? Bakit sinulat ito Para ng katotohanan? Sige, tita. Para po sa parang panginginlanlan yung para makilala siya na yun na para makilala siya or parang madaling distinguish, parang gano'n, no? Yun, malapit na, tita. Malapit na. Malapit ka na. Yes, nasa pagkakakilanlan po yan. Konting detalye na lang. Makukuha na natin yung sagot. Pagpapakita ito ng dependence niya sa Panginoon tungkol sa kanyang mga kailangan. Kumbaga, makita natin dyan na kahit doon siya nanirahan, sinustain siya ng Panginoon. Parang gano'n, no? Sinustain siya. Okay, yes. I think naalala ko doon si Elijah. Kung mababasa niyo na po yung kay Elijah, si Elijah din po ay namuhay sa disyerto, sa ilang, and the Lord provided him. Yes, makita natin yun doon. Pero kung sa konteksto po nito, no, kung ating anuhin, actually, dito natin makita na si John the Baptist ay tunay ngang propeta. Propeta talaga siya. Kasi kung babasahin natin yung Hebrews, tingnan natin yung Hebrews chapter 11. 36 to 38. Tingnan niyo po dyan yung pagkasulat dito, no? Ang iba ay nagtiis ng pagkalibak at paghagupit at maging ng mga tanikala at pagkabilanggo. Ito po sinasabi dito sa Hebrews yung mga na-experience, no, ng mga tao ng Diyos. 37, sila ay pinagbabato hanggang mamatay, nilagari, pinagpapatay sa tabak, sila ay naglibot na may suot na balat na mga tupa at kambing, mga naghihirap, pinag-uusig, inaapi, and sila ay nagpalaboy-laboy sa mga ilang, sa mga kabundukan, sa mga yungib at sa mga lungga sa lupa. So, ano po yung connection ng Hebrews 11? Kasi kung babasahin natin yung Hebrews 11, kung babasahin niyo po, no, nilarawan dito yung mga
pinagdaanan ng mga lingkod ng Diyos. Okay? Yung mga ginamit ng Panginoon. And isa sa mga description na meron doon, verse 37, sila ay may suot na balat ng mga tupa at kambing, and sila ay nagpalaboy-laboy sa mga ilang, sa mga kabundukan, sa mga yungib. So, dito nyo makikita yung connection na si John the Baptist is tunay ngang lingkod ng Panginoon. Isa ito sa mga tanda. Isa ito sa mga description ng mga ginagamit ng Panginoon. Dito pinag-uusapan natin yung propeta. Ganito po talaga sila manamit. Ganyan yung diet nila, kinakain nila. At sa ilang talaga sila naninirahan. Kaya tingnan niyo yung description sa Hebrews. Ganon yung pagkakalarawan niya sa mga lingkod ng Diyos. 'Di ba? Nakikita niyo po 'yon? Okay? So, bakit naman, kung babalikan natin, bakit balang at pulot-pukyutan? So, wala lang, na-amaze lang din ako sa consistency talaga ng salita ng Panginoon. Kasi kung babasahin natin sa Leviticus chapter 11 verse 22, sabi po diyan, mula sa kanila ay makakain ninyo ang mga ito, ang mga balang. You see? Ang mga balang ayon sa kanyang uri. Ang lukton ayon sa kanyang uri. Ang kuliglig ayon sa kanyang uri. Ang tipaklong ayon sa kanyang uri. So, yung balang po is isa sa mga prescribed or mga pinahintulutan ng Panginoon na makain ng mga Hudyo. Balang. It's one of the food. I mean, ano ba to? Insect ba to or what? Na pwede na lang kainin. You see? So, we can see dito sa Mark 1:6 na yung pamumuhay ni John the Baptist is nilalarawan ng isang lingkod ng Panginoon. At nilalarawan dyan na namuhay din siya ayon talaga sa kung ano yung prescribed ng Panginoon. Okay? And dyan nyo din makikita na siya'y namuhay talaga ng banal. Kapag sinabi ko pong banal, hindi talaga siya, kumbaga, nag-separate talaga siya doon sa pamumuhay, sa bayan, 'di ba? Sa loob ng kaharian, but namuhay siya sa doon sa ilang. Okay? So he's really a prophet. At more than that, siya po talaga ay lingkod ng Diyos. Okay? You see? Kasi mamaya, kasi bukas, 7 and 8, doon naman natin ilalarawan yung Messiah. Doon na natin ilalarawan yung tagapagligtas. Pero dito, sa binasa natin sa 4, 5, 6, nilarawan natin yung sugo, yung lingkod, yung tao ng Diyos na ginagamit niya. Diba? Na-gets niyo po ba yon? So, isa lang sa implication na gusto ko pong matandaan natin, isa sa implication is tayo din po bilang mga anak ng Diyos, inilarawan na sa salita ng Panginoon paano tayo mamumuhay. Okay? Inilarawan na din po paano tayo mamumuhay. Paano namumuhay ang isang anak ng Diyos. So, it was already prescribed. Okay? Sa natin yung makikita doon sa kanyang salita. So, mamunga tayo ng naayon sa pananampalataya. Okay? Mamunga tayo. Kumbaga, naway lumabas sa atin yung bunga ng pananampalataya na ipinagkaloob ng Panginoon sa atin. At yan, again, inilarawan na yan sa kanyang salita. Gaya dito na inilarawan si Juan na tagapagbautismo na isang propeta ng Panginoon, isang lingkod ng Panginoon. Pinakita dyan. So, in the same way sa atin, makikita din sa atin na tayo ay tunay ngang mga anak ng Diyos. Sa pamagitan ng bunga ng pananampalataya na ipinagkaloob din ng Panginoon sa atin. So,
Ah, hindi, ano lang po, no? Hindi ko kasi alam, ano po, kumusta na po ba kayo? Ano ba yung nangyayari sa inyo? Kumusta talaga kayo? Parang gano'n, no? I mean, kumusta yung pamumuhay ninyo? 'Di ba? Kasi ako po, one of these days, nagre-reflect din talaga ako. Sabi ko, ang init. I mean, ano talaga, no? Naging tamad talaga yung katawan. Naging tamad yung katawan. And so I reflected sa mind ko lang. Ano talaga, kumbaga sabi ko, paano ba to? I mean, ganito na lang ba? Lagi na lang ako naka dito sa kwarto. Yes, nag-aaral, nananalangin, nagtatrabaho. Yun na lang ba? Yun na ba? Parang gano'n ba? Inisip ko, paano ako makakalabas, no? Kumbaga, ini-evaluate ko lang po yung sarili ko. Kumbaga, even sa mga actions, even sa mga pag-iisip, sa mga pananalita. Ganun ba? So yun, hindi ko pa man po kayo makakamusta, wala kasi tayong wala pa tayo yung, alam niyo yun, yung usap-usap talaga na masinsinan. Ang ginagawa lang kasi natin, ito, Bible study. Although, yes, nagkakakitaan tayo, pero we don't know ano ba yung nasa loob, ano ba yung nasa puso, ano ba yung mga pinagagawa ng bawat isa. So, desire ko din po talaga na, di ko alam paano siya isi-set up, no? Pero desire ko talaga na magkaroon tayo ng pag-uusap na magkakapatid talaga. Kaya nga po, 'di ba, isa sa purpose ko po bakit ginawa natin yung Bible study ng mga tatay nanay. Kasi at least sa inyong Bible study, doon kayo makapag-open, doon kayo makapaghayag, no, ng mga kami rin po, kaya lang hindi pa kami nakakapag-meet, no, yung tinatawag dati na core team, pero tinanggal ko na po yung core team kasi kailangan isaayos yung tamang core team talaga. Yung tunay na core na yung bawat isa talaga is talaga, devoted talaga kay Lord. Yun talaga ang ng isang core, no? Gaya ng 12 apostles, they really live their lives na tapat talaga sa Panginoon. So, hindi ko man to formally sinabi sa kanila, pero tinanggal ko na yung core. Wala na pong core team ngayon. So, pero time will come, magkakaroon ng team. Kumbaga, elders po talaga. So, kung gusto niyo po malaman anong requirements ng elders, basahin natin yung 2 Timothy ba yun? At hanapin ko po. Pero, ganon. So, kumbaga, pagsasaayos talaga, no? Sa totoo lang, sa ngayon po talaga, yung mga ginagawa natin, by grace talaga lahat. I mean, lahat tayo, hindi karapat-dapat. Siguro may namumuhay tayo ng may mga patagong ginagawa. Pero by grace, no, na nakakagawa tayo ng mga ganito. Pero yun nga, again, pagsasatama talaga. So tingnan natin, sana magkaroon tayo ng ganung time, no? Ayun po. Sige po, dun lang muna. Medyo mahaba na. So, patuloy po kayo sa Bible reading nyo. Dapat matapos na po yung chapter 21, no, sa araw na ito ng Genesis. Ayun. Sige, tayo po ay manalangin muna. Panginoon, salamat dahil ang salita mo ay tunay na nagmula sa iyo. Sa pagbabasa nito, makita po namin at nakikita po namin kung paano ka perpekto at gaano ka konektado ang lahat ng mga nangyari, lahat ng mga pangako, lahat ng mga pagsasakatuparan ng propesiya. Ito man po ay tumakbo ng napakahabang panahon, pero doon po makikita na ikaw ay dakila at ikaw ang may pasya ng lahat ng ito. Panginoon, naway kahabagan mo ang bawat isa na maunawaan namin at makita namin yon na ikaw ay Diyos, na ikaw ang soberanya sa lahat, na ang iyong salita, kung ano man po ang iyong sinabi ay iyong ginagawa. Naway makita namin ito at panghawakan namin
na mamuhay, Panginoon, ng may tunay na pagpapakumbaba, may tunay na pagsisisi, may tunay na pagsunod, may tunay na paglilingkod, na mawala na po, Panginoon, ang pamumuhay ng may katamaran, namumuhay ng may pagpapakitang tao, namumuhay ng may pagtatago, but Lord, mamumuhay sa liwanag. Dahil yan ay sinabi mo din, Panginoon, na walang anak mo ang mamumuhay sa kadiliman, kundi sa liwanag, dahil ikaw ay liwanag. O Diyos, ito'y biyaya mo lamang, Panginoon. Lord, naway dinggin mo ang aming panalangin. Patuloy mo pong palaguin ng bawat isa. Sa pamagitan ng iyong habag at iyong awa, ay tunay ngang binuhay, tunay ngang niligtas, at tunay ngang nasa iyo. Lord, ikaw pong purihin sa lahat. Ikaw lamang. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Okay, thank you. See you po bukas, Friday. God bless. Aralin niyo po yung 7-8. Bye-bye. Bye, Tita Che. Darkest night, yet thought I knew the way. The sin that promised joy in life had led me to the grave. I had no hope that you would own a rebel to had not loved me first, I would refuse you still. And I